At ngayon naman po, pag-usapan natin itong problema ng ating kapatid na rider na dumulog sa ating tanggapan. At ito ay maaaring dinadanas din ng marami nating kapatid na motorista, hindi lamang ng mga kapatid nating riders. Kapatid, base sa ating pag-uusap kanina, bumili ka ng motorsiklo hindi sa kasa. Opo, sa tao lang po, sir. Okay. Sa pagkakaalam mo, paano mo siya nakilala? May nagpakilala ba sa'yo o lumapit siya sa iyo? May nagpakilala lang po din sa akin, isang kaibigan lang din po. Yung tinutukoy mo na kaibigan mo, talastas mo siya o malapit sa'yo? Talagang kilala mo o parang bago mo lang siya nakilala? Isang taon ko na po siyang kakilala. Nakakasama ko po siya sa mga rides namin. At nabanggit niya po sa akin na meron nga daw po na kakilala siya na nagpapahulugan ng motor. So dahil sa pagkagusto mo na makabili ng motorsiklo, mayroon lang akong gustong itanong sa'yo, bakit doon sa pribadong individual ka nakipag-transact? Bakit hindi na lang sa kasa? Ang totoo po kasi niyan, meron po kasi akong isang motor dati. Ngayon, kasi dahil po sa kagustuhan ko magkaroon ng NMAX at mabilis lang po yung proseso, kailangan lang daw po ng down payment at one valid ID. So sa madaling salita, kaya nagkaroon ka ng ganitong transaksyon, ang gusto mo, mabilis. Yes. Tama? Kasi parang ang dating dito sa nakikita ko, parang yung kaliwaan lang, parang bumili ka lang ng candy. Tama ba? Yes, sir. Okay. So dahil nagtiwala ka, nagkaroon ka ng motorsiklo, binili mo sa kanya, magkano ang down payment? 10,000 po. 10,000. Okay. And magkano ang monthly? 5,500 po, 5,500. 5,500. Gaano ka na katagal naghuhulog sa kanya? Nasa 8 months, 6 months, 8 months po. Okay. Tama. And paano mo nalaman na may problema? Nung that time po kasi nahuli po ako dito sa may Bacoor po. Upon verification po ng mga enforcer, nung tinignan po yung plate number ng motor ko, ang nakita po nila, pang ADB. Pero ang motor po, pang NMAX. Kaya nung hinanap po yung ORCR ko, binerify po nila. So, ibig sabihin, yung hawak mong ORCR at saka yung nakakabit na plaka, hindi para sa NMAX. Opo, pang ADB po. Okay. 160. Nung ma-discover mo na ganon, anong ginawa mo? Ang ginawa ko po, nakiusap po ako sa nanghuli sa akin at sabi ko nga po, biktima lang din ako kasi hulugan din po, pinakita ko lahat ng resibo ko. At yun naman po, pinagbigyan naman ako. Kinausap din po nila yung mismong may-ari ng motor. Yung binilihan mo? Opo, nung mismong officer na nanghuli sa akin. At sabi naman po nung may-ari ng motor, gagawin daw po niya ng paraan. At kinabukasan po, nagkita kami sa may Bacoor, Molino. At sabi niya sa akin, pahingi daw po ng ID ko at ililipat daw niya sa pangalan ko yung motor kahit hindi pa bayad. So, ang nangyari, nakakuha ka uli ng ORCR? Opo. May panibagong plaka? Wala po po siyang plaka dahil kakalipat lang daw po sa pangalan ko. Okay. Magpagawa daw muna ako ng improvised plate. So, mayroon kang ORCR Meron na po. para sa NMAX, no? Opo. Tapos, ano pa sumunod na pangyayari? Ayun po, noong January po, naisipan ko po siya ipasok sa Joyride. Nung nandun na po ako, nag-requirements na, nung binigay ko na po dun sa ng Joyride, opisina, napag-alaman po na peke daw po yung hawak kong ORCR. Okay. Yun din po yung binigay sa akin nung may-ari. At sabi niya, kung di daw po ako niniwala, i-verify ko daw po sa LTO. Nagpunta po agad ako ng LTO Las Piñas. Pina-verify ko. At sabi nga po, peke daw po yung ORCR. At nag-second option po ako ulit sa LTO Imus. Ganun din po yung sinabi sa akin na yung hawak ko ay peke po. Tingnan po ninyo, no? Ganito yung mga manloloko talaga na challenge pa ang kapatid nating rider na kung gusto mo, i-check mo sa LTO, no? Apo. Parang nagpipretend siya at pinamumukha sa'yo na hindi kanya niloloko. Pero nung ikaw ay nag-verify sa LTO, natuklasan na fake uli po. yung papel. Yes po. Dalawang LTO po. Yes. Then, binalikan mo siya, nag-usap kayo. Anong naging usapan ninyo? Nung time po, hindi na po ako nagparamdam doon sa kanya at lumapit na nga po ako dito sa tanggapan nyo dahil nga po, 2 beses na po ako niloko eh. Okay. Pero, bago ka lumapit sa amin,
nabanggit mo sa ating kwentuhan kanina, lumapit ka sa CIDG. Hindi po. Kasi dito lang po talaga ako unang lumapit. Pero may nabanggit kang CIDG. Si IDG po, yun po yung sinabi ni attorney nung last lang po na na pumunta po ako dito. Nagbigay niya po ako ng letter galing po dito sa opisina nyo. Papuntang CIDG. Si IDG Imus po. Endorsement. Opo, endorsement letter. Okay, so may endorsement ang ating opisina sa CIDG. Opo. Ano naman ang ginawang aksyon ng CIDG? Ang inalong po sa akin ng CIDG, kumpletuhin ko po yung mga requirements ng yung mga peking papel. I-present ako daw sa Pati kanila. plaka, ano? Opo. Yun nga po yung asikaso ko. Ngayon po, yung mga plaka po na peke, nasa LTO po sa main. Kinuha po nila sa akin. Nung pumunta ka doon. Opo. So, sa madaling salita, yung gustong gawing trabaho ng CIDG, hindi nila magawa dahil yung kailangang ebidensya Nasa LTO po. nasa LTO. Opo. Now, nakipag-ugnayan ka na sa LTO. Opo, sinabi ko na naman po sa kanila, hindi po ako sinasagot hanggang ngayon. Nung pumunta rin po ako nung nakaraang Monday, sabi na sa Gensan po sila. Tapos, Sino may sabi? yung IT po nila doon sa, yung IT po ni Sir Lito Litrero. Yun po yung kausap ko. Doon mo sinurrender yung Yung plaka at saka yung mga original na papel po. na sinasabing fake. Opo. Okay, so, linawin natin. Hindi makatrabaho, hindi makaproceed ang CIDG sa kanilang gustong action para sa'yo dahil yung mga ebidensya nasa LTO. Opo. Okay, sige. Magkikipag-ugnayan tayo sa LTO chief, no? Opo. Na kung maaari, sa legal na proseso, magamit muna, mabawi natin yung mga fake na plaka at saka ORCR Yes po. para ma-submit natin sa CIDG at ma-actionan. May nadinig ako sa iyong kwento kanina, hindi lamang ikaw ang naloko nito. Opo. Actually, meron pong mas nauna pa sa akin. Sinabi ko rin po na lumapit na po ako dito sa tanggapan nyo at nakipag-coordinate din po ako sa LTO main. Tapos ang sabi po ng LTO sa akin, gawa daw po yung kasama ko ng letter at i-address daw po sa kanila. Kaya gumawa na rin po ng letter yung kasama ko na ganun din po yung problema. Ang motor niya po ay NMAX din. Nasaan na yung motorsiklo niya? Nasa kanya po. Pero paano niya nalaman na fake ang mga papeles? Base rin din po sa LTO, sinend po sa akin yung picture, stencil ng motor. Tapos pina-verify ko po sa LTO nung nandun ako. At sabi din po ng LTO, pinakita mismo sa akin yung record na ang papel na hawak niya ay peke. Sa kulay pa lang po ng motor, magkaiba na. Okay. So, ganito ang gagawin natin, Gagawa tayo ng legal na dokumento, request, Opo. formal request, undertaking, na yung mga ebidensya mo at plaka ay makuha muna natin sa LTO. Opo. At sasabihin natin doon sa ating request na ito ay gagamiting ebidensya laban doon sa nagbenta sa'yo ng motorsiklo. Opo. At mas magiging mabuti kung yung iyong kilala ay magko-cooperate. Yes po. At gusto kong ipaalam sa ating mga kababayan, itong mga ganitong insidente ay hindi lamang dinadanas ng ating mga kapatid na riders. At kung hindi ako nagkakamali, kapareho ito ng bumibili ng mga motorsiklo, bumibili ng mga sasakyan na hulugan pa lamang at ibinebenta. Ginagawa ng fake na documents katulad ng sinabi mo, Yes, sir. naghuhulog ka sa kanya monthly, di ba? Opo. So, base doon sa ating pag-uusap at base doon sa mga ibang dumulog sa atin, yung motorsiklo na napunta sa'yo, hulugan yon. Yes, sir. Pero, binenta sa'yo, kumukolekta, hindi iniuhulog sa kasa. Dahil kung maayos ang transaksyon na ito, wala sanang problema. Opo. At ang gusto nating iparating sa ating mga kapatid na riders, na katulad mo, kung kayo ay bibili ng motorsiklo, huwag kayong magmadali. The best na yung sa kasa talaga. Kahit pa ang gusto nyong bilhin ay second hand o brand new, iba pa rin yung sa kasa. Kasi kung may problema, madali tayong maghahabol. Di ba? Unlike yung itong dinanas nitong ating kapatid na rider, hindi natin masyadong alam kung saan siya hanapin. Pero ako naman ay kumpiyansa, tiwala ako sa CIDG na matatrabaho nila yan.
So, gano'n na lamang kapatid, pansamantala, ang itutulong namin sa'yo, dahil meron naman ikaw initial na request sa amin, makikipag-ugnayan kami sa LTO Sir. para sa'yo. At ganun din, nabanggit mo nga, tayo ang nag-endorse, yung opisina natin ang nag-endorse sa CIDG, at gusto ka naman nilang tulungan, kaya lang yung mga ebidensya wala pa sa kanila, Opo. di ba? Wala po, sir. Okay, sige. Gusto ka naming tulungan, hindi lamang para sa'yo, hindi lamang para doon sa kilala mo, kundi para putulin itong mga ganitong maling gawain. Kasi kung ang mangyayari, hindi natin ito aaksyonan, marami pa siyang maloloko. Yes, sir. Tama. No? At ang mabigat pa dito, kung sakali halimbawa ang maibenta sa iba ay nakaw, mas malaking problema Opo. or nagamit sa krimen. Kaya pinapaalala po muli sa ating mga kapatid na riders at iba pang mga motorista, ang ganitong problema ay hindi lamang mga riders ang dumadanas. May mga dumulog na po sa amin, nagka-problema rin, nakapareho nito, kotse, pick-up at iba pa. Kaya mag-iingat po tayo. Huwag tayong bumili sa mga individual na hindi natin talastas, hindi natin kilala. Makakabuti kung tayo ay saka sa bibili. At kung second hand naman, makakabuti kung talagang kilala po ninyo o kamag-anak ninyo. Pero kung hindi ninyo kilala, doble ingat po. Dahil sa halip na giginhawa ang inyong buhay, magkakaproblema pa kayo. Doon naman po sa sinasabing mag-asawa na nanloko dito sa ating kapatid na rider, paalala, bilang kapatid, alam nyo po, yung panloloko sa kapwa, yan ay hindi madaling takasan. Kung mapapansin ninyo, may mga sitwasyon na habang nakasakalsada ay pinapaslang na lamang. At yan po mga ganyang pinapaslang, yan ay may malubha o mabigat na pagkakasala o yung sinasabing may maling ginawa sa kapwa. Kaya pinapaalala ko po sa inyo, kung totoo na kayo ay mag-asawa, makakabuti magbago na kayo dahil kawaawa ang inyong pamilya kapag kayo ay pinaslang ng inyong biktima. Habang maaga pa, magbago na kayo. Huwag kayong manloko ng mga kapwa natin Pilipino.